Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang I Am What I Am 2. Halina't simulan na natin. Ang pelikula ay nagsisimula sa isang masiglang lungsod na puno ng pananabik para sa isang malaking seremonya ng martial arts. Dumating ang mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng bansa, sabik na ipakita ang kanilang mga kakayahan. Kabilang sa kanila si Xiuong, isang Chinese martial arts master na namangha ang mga tao sa kanyang magagandang galaw. Napakainit ng enerhiya sa arena, ngunit ito ay bahagi lamang ng maingat na inihandang palabas ng isang organisasyon ng kung fu na naglalayong makahikayat ng mga bagong estudyante. Biglang nagkaroon ng aberya sa kanilang palabas, ang isa sa mga pangunahing kalahok ay hindi dumating. Si Xiao Yan, ang dalagang namumuno sa grupo, ay hirap na pigilan ang pagkasira ng ilusyon. Samantala, tatlong kaibigang lion dancer na salat sa pera ang nanunood sa gilid. Isang ideya ang sumagi sa kanilang isip, mabilis na paraan upang kumita. Nagmamadali silang pumunta sa backstage at inalok kay Xiao Yan ang kanilang tulong, kapalit ng bayad. Sa kagipitan, pumayag ito. Si Mung, isa sa kanila, ang agad na inihanda at itinulak sa entablado. Ang guro ng kung fu, na walang kaalam-alam na si Mung ay hindi kabilang sa palabas, ay agad nagpakitang gilas. Sinubukan ni Mung na gawing maayos ang lahat sa pamamagitan ng tradisyonal na pambungad ng Chinese Kung Fu, ngunit nauwi ito sa kaguluhan ng siya ay mahawakan ng mahigpit ng master. Sa pamamagitan ng kakaibang teknik na tinawag na match cup, nagtapos ang master sa isang kahangahangang galaw, na umani ng masigabong palakpakan at papuri. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang tagumpay. Mula sa madla, isang kilalang boksingero na si Qin Yan ang bumusina ng hamon. Tinawag na peke ang palabas at hinamon ang guro sa isang tunay na laban. Napilitan ang guro na pumayag. Subalit, nang magsimula ang laban, lumitaw ang kanyang mga kahinaan. Sunod-sunod na matitinding suntok ang kanyang tinanggap, hanggang sa lumabo ang kanyang paningin at tuluyang pinabagsak ni Qin Yan gamit ang kanyang tanyag na galaw. Nabigla ang mga tao, napahiya ang guro, at labis ding nadismaya ang organisasyong kumuha sa kanila. Lalong lumala ang sitwasyon nang hindi pa nabayaran si Mung at ang kanyang mga kaibigan. Nang lapitan nila si Xiao Yan, ipinaliwanag nitong wala pang pambayad ang organisasyon at nangakong ibibigay ito sa ibang araw, iniwan lamang sila ng address at numero ng telepono. Labis na nanghina ang tatlo. Dumating sila sa lungsod para maghanap buhay, ngunit ngayon wala silang makuha. Kinagabihan, bumalik sila sa inuupahang kwarto, nagluto ng instant noodles at nagpahinga. Pilit kumakapit sa pag-asang gaganda pa ang sitwasyon. Determinado si Mung dahil may sakit ang kanyang ama na walang insurance, kaya't nagsikap siyang magtrabaho sa konstruksyon. Ngunit nang umuwi siya, natuklasan niyang nahuli ang kanyang dalawang kaibigan na hindi nagbabayad ng renta. Pinalayas sila ng may-ari, nakiusap si Mung na manatili, ngunit tinanggihan siya. Lalong lumala nang tanggalin sila ng manager sa trabaho dahil sa akusasyong pagnanakaw ng gamit. Kahit nasa ilalim ng matinding pagsubok, hindi sumuko si Mung. Habang naglalakad ng walang patutunguhan, nadiskubre niya ang isang maliit na paaralan ng martial arts na pag-aari ni Xiao Yan. Pagpasok niya para kunin ang bayad, nasaksihan niya itong inaaway ng mga estudyante ng kalabang paaralan na pinamumunuan ni Boss In. Pinipilit siyang ibenta ang kanilang lugar. Tumanggi si Xiao Yan, kaya't lalong lumakas ang panliligalig. Hindi nakatiis. Si Mung at tinangkang tumawag ng pulis, ngunit nahuli siya at sinaktan ng mga bully. Nang hindi na niya matiis, bigla siyang nagpakawala ng lion claw technique na kanyang natutunan. Sa matinding laban, nagulat ang lahat ng matagumpay niyang Naple Ace ang mga bully. Pagkatapos ng kaguluhan, ang una niyang inalala ay ang kanyang telepono, na tanging paraan para makausap siya ng kanyang mga magulang. Nang makita niyang ligtas ito, napaiyak siya sa ginhawa. Lumapit si Xiao Yan at humingi ng tawad. Pagkaraan, binayaran niya si Mung at ipinakita ang isang poster ng boxing tournament, tinanong kung nais niyang sumali. Tumanggi si Mung, sinasabing hindi siya marunong lumaban. Ngunit nang marinig niyang maaaring kumita ng kahit 100 yuan, nagsimula siyang mag-isip. Sa huli, bumalik siya at tinanggap ang alok, umaasang makakabili ng gamot para sa kanyang ama. Ipinakilala siya ni Xiao Yan sa parehong guro ng kung fu na minsan nang natalo sa entablado. Nagbiro ito, hindi ka na pala magpapanggap lang, gusto mo na ring maging tunay na mandirigma. Ngunit ipinagtanggol ni Xiao Yan si Mung at hinamon ang guro na turuan ito. Sa kanilang sparring, mabilis na ipinakita ng guro ang kanyang kahusayan at pinaalala kay Mung na ang martial arts ay hindi lamang palabas kundi pagtitiyaga, tamang tiyempo, at puso.
Samantala, muling bumalik ang mga bully kasama ang kanilang boss na si Qin Yen, ang parehong boksingerong nagpahiya sa guro. Pinipilit nilang bilhin ang paaralan sa murang halaga. Ngunit matatag na tumutol si Xiao Yan. Dumating ang isang sulat mula sa hukuman na nagsasabing malapit nang makumpiska ang paaralan kung hindi mababayaran ang kanilang pagkakautang. Lalong nagmalaki si Qin Yen, ngunit tumanggi pa rin si Xiao Yan na sumuko. Nagpasya silang pansamantalang isara ang paaralan at magtuon ng pansin sa pagsasanay. Nakipagkasundo si Xiao Yan na kapag nanalo sila sa torneo, paghahatian nila ang premyo, 80% para sa paaralan, 10% para sa guro, at ang natitira ay para kay Mung at sa kanyang mga kaibigan. Dahil walang sapat na pera, tumira silang lahat sa bakanteng lote malapit sa hindi pa tapos na bahay ng guro. Sa kalaunan, iminungkahi ng guro na magbenta sila ng noodles upang kumita. Dati siyang may sariling tindahan, ngunit dahil mahina na ang kanyang paningin, hindi na siya makapagluto ng maayos. Sa tulong ni Namong at ng kanyang mga kaibigan, unti-unting bumuti ang negosyo. Natuklasan din nilang magaling si Mung sa paggawa ng noodles gamit lamang ang kanyang kanang kamay, bagay na naging tatak ng kanilang tindahan. Habang lumalakas ang negosyo, mas lalo ring tumibay ang kanilang samahan bilang isang pamilya. Isang gabi, habang tinitingnan ang mga lumang litrato ng kanyang kabataan, nakaramdam si Xiao Yan ng paghanga kay Mung. Ang kanyang dedikasyon at kabab ang loob ay nagbigay inspirasyon sa kanya. Dahil dito, mas lalong nagsikap si Mung sa kanyang pagsasanay hanggang sa magbago ang kanyang katawan, mas malakas, mas mabilis, at mas handa. Samantala, kumalat ang balita tungkol sa isang malaking boxing event na pinamumunuan ni Qian Chuyen, may-ari ng isang gym na naghuhubog ng mga batang kampyon. Sa isang panayam, sinabi nitong kung may makakapagpakitang gilas sa kanya, maaari itong sumali sa kanyang gym ng libre. Nagtanong si Mung kay Xiao Yan kung sino ba talaga ang taong iyon. Sinasabi niya kay Mung na si Qian Chuyen ang tunay na may-ari ng boxing gym na minsang naghamon sa kanilang paaralan. Ang taong nagnanais maagaw ang kanilang eskwelahan ay si Jin Muyen, na matagal nang nagbabalak kunin ang kanilang espasyo. Dumating ang araw ng kompetisyon. Simpleng ngunit matindi ang format. Hinati ang mga manlalaro sa mga grupo. Kalahati agad ang matatanggal habang ang iba ay uusad batay sa sistema ng puntos. Nagsimula na ang laban, ngunit nagkaproblema agad dahil wala silang handang tugtog para sa kanilang pagpasok. Napilitan silang gumamit ng tradisyonal na kantang karaniwang inaawit ng mga wrestler. Nang pumasok ang kanilang grupo na iyon ang musika, pinagtawanan sila ng mga tao. Ang unang lumaban ay isang baguhan mula Brazil na si Sipo. Mayabang at puno ng kumpiyansa, itinuro niya si Mung at idineklarang tatalunan niya ito sa loob ng isang round. Tumunog ang kampana at nagsimula ang laban. Tinamaan ng malakas na suntok si Mung. Habang nagdiriwang ng maaga si Sipo, iniisip na panalo na siya, bumangon si Mung na galit at handa ng lumaban. Muling umatake si Sipo, ngayon ay todo bigay, ngunit unti-unting humihina ang kanyang mga suntok. Lumipas ang 3 minuto at hindi niya natapos ang laban. Pagsapit ng ikalawang round, muling tinamaan ng malakas si Mung, ngunit sa bawat bagsak ay bumabangon pa rin siya. Nabigla ang madla, pati ang mga komentarista at si Sipo mismo, sa kanyang matinding tibay. Sa kalaunan, napagod si Sipo at naubos ang kanyang lakas. Doon ginamit ni Mung ang tradisyonal na martial arts ng kanilang baryo na hinaluan ng teknik ng lion dance. Matalino ang kanyang estratehiya, ginamit niya ang kanyang mga paa upang pigilan ang enerhiya ng kalaban at harangin ang bawat atake. Pinayuhan siya ng guro mula sa gilid, gamitin mo ang lakas kung saan mahina ang kalaban. Doon napansin ni Mung na may iniindang sugat si Sipo sa binti. Ginamit niya ito sa kanyang kalamangan, hinaharang ang mga sipa at ibinabagsak ang mga tama. Hanggang sa bumigay ang binti ni Sipo at hindi na siya makatayo ng maayos. Sa huli, hindi na nakapagpatuloy si Sipo at si Mung ang idineklarang panalo. Nag-eksplosyon ng hiyawan mula sa mga tao habang binibilang ang puntos. Pagkatapos ng laban, lumapit si Kyung Chuyen, ang host, upang ipresenta ang mga gantimpala. Ngunit bago pa makapanood ang lahat ng laban ni Qin, ginulat niya ang buong madla ng talunin ng kanyang kalaban gamit lamang ang ilang mabilis na suntok. Ipinaliwanag ni Teacher Kyung na ang lakas ni Qin Ren ay nagmumula sa kanyang matitinding suntok, walang sayang na galaw, puro lakas lamang. Ibinahagi rin niya ang kanyang nakaraan, na minsan silang nagtayo ng martial arts school kasama ang ama ni Xiao Yan, isang iginagalang na master sa gabi na nagturo ng maraming kabataan. Ngunit nagbago ang lahat nang lumabas si Qin Yan,
kinukutya ang tradisyonal na martial arts at tinawag itong walang silbi. Hinamon niya ang mga guro mula sa iba't ibang paaralan at tinalo sila isa-isa, kabilang ang ama ni Xiaoyan. Mula noon, naniwala ang mga kabataan na mas mataas ang boxing. Pinalala pa ito ng mga ulat sa pahayagan. Nais ipakita ng guro na mali ito, kaya hinamon niya si Qinyan, ngunit siya ay nabagsak ng isang malakas na suntok. Dahil dito, nagkaroon siya ng pinsala sa ugat at bahagyang pagkabulag. Doon niya tunay na naunawaan na kailangang magbago ang lumang pamamaraan. Masusing pinag-aralan ng guro ang martial arts, inihambing ang silanganin at kanluraning estilo. Natuklasan niyang ang left, o Burmese bare-knuckle boxing, ay nagmula rin sa mga tradisyonal na teknik. Nakabuo ang guro ng kakaiba at mas advanced na pamamaraan, pagsasanim ng tradisyonal na martial arts at modernong left techniques. Kaya't hinikayat niya ang kanyang mga estudyante na magpatuloy ng may kumpiyansa. Ibinigay niya ang librong isinulat niya, na naglalaman ng detalyadong instruksyon at filosofiya, kasama ang mga bagong teknik na nakaugat pa rin sa kanilang tradisyon. Mula noon, mas lalo pang nagsikap si Mung sa kanyang pagsasanay, pinatalas ang kanyang mga galaw at pinahaba ang kanyang tibay. Isa-isa niyang tinatalo ang mga kalaban sa torneo. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga panalo, lalo na ang Lions Pa move, at nagsimulang mag-ulat ang media. Ngunit isang mas tanyag na pangalan ang nasa unahan, si Rasan, ang walang talong kampyon. Doon tinipon ni Guro Kyuong ang lahat at sinabi, huwag ninyong aksayahin ang oras sa pag-aaral ng mga kalaban ni Rasan. Siya mismo ang aralin ninyo. Kung gusto ninyong maging pinakamagaling, talunin ninyo ang pinakamagaling. Kaya malinaw ang misyon, talunin si Rasan at patunayan sa mundo na may halaga ang ating landas. Samantala, naghahanap din si Xiaoyan ng pinansyal na suporta. Lumapit siya sa mga negosyanteng maaaring mag-invest bilang sponsor ni Mung. Sa kabilang panig naman, nagpunta si Kyuong sa mga dating kaibigan ng guro upang humingi ng karunungan. Ngunit isa-isa silang tumanggi at mas nais nilang balik-balikan ang nakaraan kaysa turuan si Mung. Iba ang plano ng guro. Sabi niya, kailangan matutunan ni Mung kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa mga biglaang atake. Kailangan niyang kontrolin ang hindi nakikita. Kaya nagsimulang matuto si Mung ng maraming bagong bagay. Pagkaraan, isang sorpresa ang dumating. May nagpadala ng alok kay Xiaoyan para maging sponsor nila. Sabik silang nagpunta ni Mung upang makilala ang hindi kilalang negosyante, ngunit nagulat sila nang malamang si Chuyen pala ito, ang mismong dahilan kung bakit nagsara ang paaralan niya. Ngayon, inalok sila ni Chuyen, ibenta raw ni Xiaoyan ang paaralan kapalit ng malaking halaga, at gusto rin niyang si Mung ay lumaban para sa kanya bilang kanyang estudyante. Galit na galit si Xiaoyan at diretsyong tumanggi. Umalis sila ni Mung at ginugol ang buong araw sa pag-uusap, pilit hinahanap ang paraan upang makaalpas sa kaguluhan. Upang maibsan ang galit, dinala ni Xiaoyan si Mung sa parke. Unti-unting napawi ang init ng ulo at nauwi sa tawanan ang kanilang usapan. Sa panibagong sigla, sumabak sila sa mas maraming laban at nagsimulang manalo. Umangat ang puntos ni Mung at nakatutok na ngayon ang lahat sa paparating na laban. Ngunit hindi pa tapos ang problema. Sarado pa rin ang paaralan ni Xiaoyan dahil sa kakulangan sa pera at ginagawang balita ng mga pahayagan ang kanilang pinagdadaanan. Ang tanging pag-asa na lang ay manalo sa kompetisyon at gamitin ang premyong salapi upang muling mabili ang paaralan. Sobrang bigat ng presyon. Dumating ang araw ng malaking laban. Sa pagkakataong ito, haharapin ni Mung si Rasan, ang pinakatanyag at walang talong kampyon. Kabado at tensyonado si Mung habang naglalakad-lakad sa labas ng arena. Pinayuhan siya ni Kyuong. Matanda na si Rasan, pero malakas pa rin. Samantala, pumasok si Rasan na mayabang ang tindig. Nagsimula ang laban. Ginawa ni Mung ang lahat, ngunit sobrang sanay na si Rasan sa kanyang mga galaw. Alam na niya ang estilo nito. Napakalakas ni Rasan at sinimulang bugbugin si Mung nang walang tigil. Ang tunay na lakas ni Rasan ay hindi lamang sa kanyang kamao, kundi sa kakayahan niyang pahinain ang loob ng kalaban, ginagawa niya silang walang magawa at hinihila sa pagkadismaya. Eksaktong iyon ang ginawa niya kay Mung sa unang round. At lalo pang lumala ang sitwasyon dahil tiwaling referee ang namumuno. Pagkatapos ng oras, sinadyang pinatagal ng referee ang pagtigil, kaya't malinaw na hindi patas ang laban. Nagprotesta ang guro, ngunit binigyan lamang siya ng dilaw na card. Nagsimula ang ikalawang round. Muli, marahas na binugbog ni Rasan si Mung. Halos hindi makadepensa si Mung sa mga mabibigat na suntok at sipa. At higit sa lahat, lumabag si Rasan sa mga patakaran,
gumamit siya ng ground attacks na hindi pinapayagan, dahilan upang masaktan ng husto si Mong. Galit na galit si Kyung at nagreklamo, ngunit sa pagkakataong ito ay binigyan siya ng awtoridad ng pulang card. Wala siyang nagawa kundi umalis sa entablado. Ngayon, wala ng coach si Mong na susuporta sa kanya, tanging matibay na determinasyon na lang ang natitira. Pinanood ni Kyung ang lahat mula sa TV sa ibang silid. Pinisil niya ang kanyang mga kamao at tahimik na nangako, sasanayin ko siya hanggang sa huli. Ngunit ang problema, alam ni Rasan ang bawat mahinang punto sa katawan ng kanyang kalaban. Kaya niyang hulaan ang bawat galaw. Kung susunod si Mong sa karaniwang taktika, siguradong matatalo siya. Kaya kailangan niyang baguhin ang laban. Walang coach, naramdaman ni Mong ang panghihina. Sunod-sunod ang mga malalakas na atake ni Oren gamit ang lahat ng kanyang mag-agarang galaw. Natapos ang round na iyon. Pagkatapos, sinabi ni Xiayan kay Mong na ang referee ay binayaran din ni Chu Yen. Naintindihan ni Mong ang lahat at nagngit-ngit sa galit. Nagsimula ang susunod na round at sa pagkakataong ito, binago ni Mong ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Nahirapan si Rasan na basahin ang kanyang mga galaw, ngunit mabilis itong nakaangkop at muling binugbog si Mong. Laking gulat ng lahat nang makita nilang paulit-ulit na bumabangon si Mong. Sa huli, tinarget ni Rasan ang knockout, ngunit inilabas ni Mong ang kanyang lihim na sandata, ang half card. Inilipat niya ang bigat sa kanang paa at tumira ng may eksaktong practice. Nakita iyon ni Rasan, ngunit hindi niya inasahan ang kasunod. Napatumba si Oren. Napahinto ang buong arena. Sa isang sipa, nawalan ng malay si Oren. Nagawa ni Mong. Hindi lang siya nanalo sa laban, naibalik niya ang dangal at kinabukasan nila. Tahimik na nanunood si Chu Yen, ngunit nangyari ang hindi niya inaasahan. Tumayo siya at umalis sa arena na puno ng pagkadismaya. Ang iba na may nagdiwang at binati si Mong. Pagkatapos ng lahat, tinawagan ni Mong ang kanyang mga magulang at inaya silang pumunta sa syudad. Inayos din niya ang pagpapagamot ng kanyang ama sa ospital. Samantala, pinaalalahanan siya ni Kyung na bagamat nanalo siya, ang susunod na kalaban ay si Jin Yen, isang matandang master na kakaiba. Ngunit sa oras na iyon, mas pinili nilang ngumiti at ipagdiwang ang tagumpay. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Bigla na lamang nabili ang malaking bakuran na pinagsasanayan nila. Nasira ang tanging lugar ng kanilang pagsasanay. Walang babala, walang pagkakataong mailigtas. Hindi yun malas, kundi sabotahe. At ang may pukona, si Chu Yen. Kasunod, noon, isang nakakahiya at peking video ang lumabas online. Ipinapakita raw doon si Mong na binubugbog ang kanyang mga estudyante. Malinaw na inedit at kasinungalingan, pero hindi yun pinansin ng publiko. Mula sa kasikatan, unti-unting bumagsak ang pangalan ni Mong sa iskandalo. Ilang linggo lang, nakansela ang final match. Panalo si Jin Yen nang hindi nakikipaglaban. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ni Mong. Isang araw, inatake si Mong ng matindi. Nagsumamo ang kanyang ina na umuwi na lang siya. Umabot na sa kanilang baryo ang balita ng kanyang pagbagsak. Pati ang perang dapat niyang makuha, binawi rin. Napilitang magsara ang paaralan ni Xiaoyan at umalis siya patungo sa ibang bansa. Bago rin umalis si Mong pabalik sa baryo, may nangyaring di inaasahan. May isang reporter na kakampi ni Kyung ang naglabas ng litrato mula sa laban. Mapapansin doon na makapal ang gloves ni Jin Yen, at tila may kakaibang bagay sa loob nito. Naisip ni Kyung ang sobrang lakas ng mga suntok noon. Doon niya naalala, may nakatagong bato sa loob ng gloves. Hindi na nila kayang ipawalang bisa ang laban. Huli na, ngunit alam ni Kyung na may dapat silang gawin. Nang magbukas ng bagong branch si Chu Yen ng kanyang boxing gym, nagkaroon ng engranding seremonya. Lahat ng kampiyon ay naroon. Bigla na lang pumasok si Mong sa ring at hinamon si Jin Yen. Hindi lang basta laban, kundi isang pagsubok ng Chinese Kung Fu laban sa boxing ni Chin. Unay tumanggi si Chin, ngunit nang insultuhan ang boxing, nap-icon siya at pumayag. Bamulong si Kyung kay Mong, may isang pagkakataon kang patunayan na nandadaya siya. Nagsimula ang laban. Handa si Mong. Hindi lang para manalo, kundi para ilantad ang katotohanan. Hindi lang siya lumalaban para sa sarili, kundi para sa lahat ng mahihirap na dinudurog ng sistema. Matitindi ang suntok ni Chin, ngunit tiniis ni Mong. Sa bawat tama, sinuri niya ang gloves, hinahanap ang katigasan. At nang tuluyan niyang makumpirma, bumaling siya sa tradisyonal na kaalaman ng martial arts, ang Thousand Dragon Style, ang Chess Style, at ang Closed Fist Technique. Paulit-ulit niyang tinatamaan ang gloves hanggang sa pumutok ito. Bumagsak ang mga bato, nagulat ang buong crowd.
Nabunyag ang pandaraya, nawalan ng suporta si Chin at iniwan ng kanyang mga sponsor. Nagpatuloy ang laban, ngunit wala ng glove si Chin. Bare-handed, hinarap niya si Mong. Ngunit muling ginamit ni Mong ang closed fist technique. Sunod-sunod ang mga tama hanggang sa bumagsak si Chin at hindi na makatayo. Nalantad ang mga tiwaling organizer. Napilitang umamin ang Martial Arts Federation sa kanilang pagkakamali. May isang mayamang negosyante na nag-alok na suportahan si Mong. Sa wakas, nagbago ang kanyang kapalaran. Narinig ni Xiaoyan ang balita mula sa ibang bansa. Nakipag-ugnayan siya kay Mong at muling nabuo ang kanilang ugnayan. Binuksan nila muli ang Martial Arts School, ipinangalan ito sa kanilang lumang guro bilang parangal. Sa huli, magkasama silang lahat, si Mong, ang kanyang guro, at mga kaibigan, sa parke ng lungsod, nakatingala sa malayang kalangitan, dala ang pagmamalaki sa lahat ng pinagdaanan nila. At doon nagtatapos ang pelikula. Ipinapaalala ng kwento ni Mong na ang tunay na dangal ay hindi nabibili, kundi pinaghihirapan, suntok matapos ang bawat mabigat na laban.